Gagawa tayo ng fondant cake for today's video. At ito nga yung pa-order ko nung December pa. O diba, ang tagal na mga mi. Kaya tara, samahan nyo ako. Ito nga palang ipapakita ko sa inyo ay yung part 1 muna. Medyo mahaba kasi yung video. Nagsimula na nga ako mag-cover ng chocolate ganache dito sa cake. Order nga pala ni client ay moist chocolate cake. Size niya is 7x4. Pero nalagyan na siya ng ganache kaya nadagdagan na yung height ng cake. Ratio nga pala ng chocolate ganache ay 1 kilo ng chocolate and 500 ml ng all-purpose cream. Kalimutan ko pa nga maglagay dyan ng straw. Kaya meron lubog yung gitna. Ayan o, diba? Ang kinis na niya. Sa December ko pa ginawa yung cake ay hindi nalulusaw yung chocolate ganache. Kapag sa panahon ngayon na mainit, ay water ganache po ang ating gamitin para hindi tayo magkaroon ng problema. At ayan, na-late na naman ako sa voice over. Nag-start na nga pala ako magmasa dito ng pastillas fondant. O diba, since nagsimula ako ay pastillas fondant po ang aking palaging ginagamit. Kasi yung mga nagugustuhan ng mga customer ko. And by the way, si client nga pala ay repeat client. At talaga naman nagustuhan niya yung pastillas. Ito nga pala yung ginagawa ko gamit ang pizza cutter. Ay gumawa ako ng bilog. Ito nga pala yung ilalagay sa ibabaw ng cake. And then nagro-roll na ako dito ng fondant. Gumagawa ako ng mahaba na lag. And then ipa-flatten ko siya gamit ang rolling pin. Hindi nga, ang way na ginagawa ko ay panel method. Ganito palagi yung aking ginagawa. At ang sukat nga pala ng cake, yung kanyang pinakahaba ay nasa 22 inches. So, syempre, magpapalabis din tayo para hindi tayo kapusin sa pagbabalot ng cake. At ito na nga yung cake. Bale, pinahirang ko siya ng condensed milk. Yung nga pala yung ginagamit ko na pandikit na ating pinaka-cake. Ito, nakikita nyo yung bilog. Yan yung nga pala yung ilalagay ko sa ibabaw ng cake. So, sana ay may natutunan kayo sa panonood ng aking mga video. And then, saka ko siya ibabaliktad para mailagay ko naman yung kanina na ginawa ko na fondant. So, mas sanay talaga ako dito sa pag-cover ng cake gamit ang paneling method. Pero dati ay ginagawa ko rin yung sa club method. Medyo dito talaga ako nasanay at mas malinis tingnan. Yung mga gilid-gilid nga pala ay nilalagyan ko rin ng pandikit para hindi umaawang yung mga gilid. And then, pinakikinis ko na nga siya gamit yung polisher or yung fondant smoothener. O diba, napakaganda ng ating cake. Matrabaho talaga ang fondant cake. Mga toppers pa lang, ubos na yung oras mo. Paano pa kaya sa buong cake? Kaya nga diba, ang mahal ng mga customized cakes. So, abangan nyo yung part 2. Thank you so much for watching.